Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na nabili ni customer na second hand na sasakyan. Na ang problema nga nito, marami. Sabi nung nag-comment, as is siya siguro nabili yan, kaya ganyan yung standing ng makina. Hindi mo naman inintindi yung video. Di ba sabi nga, nung tinanong niya yung nagbebenta, maganda daw ito, maraming pinangako sa kanya, nagmamadali nga daw, uwi ng probinsya, kumbaga naisahan siya. Bali ganun yung nangyari, bossing. Yung isa naman nag-comment, okay lang doon sa nagbibiro pero yung isa seryoso Keso pinapagalitan ko daw yung customer, bagsak na raw. Sus, kinukulayan mo pa. Natuwa nga yung customer ng pinagsasabihan ko siya. At nagpasalamat pa dahil nga sa natututo siya. Ikaw naman, ginawan mo pa na masamang istorya. Masamang budhi naman yung nasa puso mo. Malakas yung boses ko kasi dito sa lugar namin maingay. Pansinin mo sa mga video ko, malakas talaga boses ko. Balik na nga ako sa trabaho mga boss dahil nga sa isa pang problema ni customer, nag-overheat itong sasakyan niya. Kaya isa sa mga suspect ko mga boss ay itong thermostat niya. Kung mapapansin nyo, tinanggal ko itong lower hose niya dito sa lagayan ng thermostat. Gumamit ako dyan ng socket thread sa number 12 para maluwagan ko yung 2 volt na number 12 dito sa thermostat housing niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong 1 volt. Ayan, natanggal ko na. Tapos dito naman ako sa pangalawang bolt ng thermostat housing. Tutuluyan ko na rin tanggalin yung bolt na yan mga boss para itong thermostat housing niya matanggal ko. Nakalagay kasi dyan yung thermostat niya. Ito na mga boss, tatanggalin ko na itong thermostat housing niya. Ayan, kung makikita nyo, nandyan yung thermostat mismo sa thermostat housing nakalagay. Ayan, ayan siya mga boss. Pinatong ko muna mga boss kasi nainitan ako. Pero ngayon okay na. Dito muna ako magsisimula mga boss, papapalitan ko ito kay customer. At habang bumibili siya ng pyesa, dito muna ako sa tensioner bearing niya sa aircon. Dahil nga sa itong bearing niya maingay, kakalasing ko yan mga boss. Pwede naman kasi na yung bearing lang ang papalitan mo dito kahit itong pulley niya hindi na. Ayan mga boss, nakita nyo, natanggal ko na yung lumang tensioner bearing niya. At ito na ngayon yung bagong tensioner bearing mga boss, medyo pinas-forward ko na para malaman ng ibang nanonood na edited itong video. Kasi may nagko-comment, hindi niya alam, edited itong video. Yung pag-check up ba na ginagawa ko, pinangungunahan niya na ang tingin niya sa sarili niya akala mo ang galing-galing niya na. Alam nyo, ang paggawa ko ng video, hindi para makipagpagalingan sa'yo, ha? Para malaman mo lang, kundi para makapagbigay ako ng idea. Ngayon, kung mali, o di wag nyo tanggapin. Kung tama, di tanggapin nyo. Ganun lang yun. Kasi kung marunong ka, ikaw yung nandito at ako naman yung nanonood. Ganun lang. Balik na ako sa trabaho at ibalik ko na itong tensioner bearing niya sa dati niyang posisyon. Itutusok niyo lang naman yan dito mga boss sa holder niya, itong tensioner bearing. Ayan, yung sa humahawak sa kanya. Ibig kong sabihin, tapos yung nut dito sa likuran ng tensioner bearing, ilagay nyo na. Kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan sa thread niya, itong nut. Tapos ipakita ko muna sa inyo itong lumang thermostat kung bakit ko yan pinalitan. Ito kasing secondary valve niya mga boss, napansin ko, sobra sa salambot. Samantalang ikinonpair ko yan dito sa bago, kung mapapansin nyo mga boss, matigas siya. Kaya dito muna ako mag-focus sa thermostat niya. Bagamat duda pa rin ako dito sa radiator. Siyempre mas mahal yung radiator, kaya unahin ko muna itong thermostat palitan. Sasabihin na naman ng magaling, dapat pinainitan mo, sinubok mo muna bago mo pinalitan. Naks naman, kunwari mapagmahal sa customer, pero pag siya ang gumawa, pinalitan niya na lahat ng pang-ilalim, yun, ang problema pa rin yung customer, hindi pa rin nawala yung ingay nung ginawa niya. Ako pa rin ang tumapos, pero dito, maawain siya kunwari. At dito na sila nagpipirmi sa channel ko. Nag-aabang sila na meron silang masisila na customer. Kaya lang mga boss, isang paalala ko lang sa inyo. Huwag kayong basta-basta nagpapasok sa bahay nyo, lalo't hindi nyo kakilala yung tao para gumawa ng sasakyan nyo. Alam nyo kung bakit? Meron kasi tumawag sa akin na customer na sinabi niya na may nag-service daw sa kanya, kinuha daw yung pyesa ng sasakyan tapos nanghingi ng pambili ng pyesa, hindi na bumalik. Sa bagay, nangyayari naman talaga yan. Kaya lang, sa iba't ibang pamamaraan. Ang sa akin lang naman, nagpapaalala lang sa inyo. Ito na ako sa trabaho ko mga boss. Kung mapapansin nyo, nililinis ko itong pagpapatungan ko ng housing ng thermostat. Kailangan mga boss malinis yun bago mo ilagay yung thermostat mo or itong housing niya. Ayan ang mga boss, yung thermostat na bago, ipinatong ko na dito sa housing niya. Tapos yung gasket niya mga boss, ilalagay ko na rin yan. Ayan, ganyan siya mga boss. Pag nailapat nyo na ng maayos itong gasket, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong thermostat. Siguraduhin nyo lang mga boss na yung gasket niya hindi siya lumihis.
Pwede kasing pag nilagay mo yung 2 bolt na number 12 tapos higpit ka ng higpit, yun naman pala yung gasket nakalihis. Kasi sa akin mga boss, yung pagkabit ko niyan, kinakapa ko na lang, hindi ko na yan nakikita eh. At yung gasket niya, syempre pinapakiramdaman ko yan na wag siyang mawala dito sa pagkakasentro ng thermostat housing. Ayan mga boss, naipakapit ko na yung 2 bolt na number 12, kaya gagamit na ako dyan ng combination wrench na number 12 para ma-final ko na yung higpit dito sa 2 bolt ng thermostat housing niya. Pag okay na, bago ko ilagay yung lower hose ng radiator, pahiran ko muna ng beta gray itong housing ng thermostat niya. Siyempre naman, para sigurado akong hindi siya magkaroon ng leak pag inilagay ko na itong lower hose at hinigpitan. Itutok ko muna itong lower hose mga boss dito sa housing ng thermostat. Tapos kukuha ko ng magandang position para maitulak ko ng maayos itong lower hose at may salpak ko siya ng maigi. Yan, o di ba? Salpak siya ng maigi. Tapos gagamit ako diyan ngayon ng flat screw para mahigpitan ko na itong clamp niya. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong 2 pump belt ng alternator. Siguro naman mga boss, karamihan sa inyo yung pagkabit nitong pump belt ng alternator, alam nyo na yan. Dahil nga sa depende naman yan sa haba, at pag naisampan nyo na itong alternator belt, o dito kayo magtulak sa alternator, itulak nyo yan para mag-adjust itong belt nyo. Ayan, ganyan lang naman, napakadali. Pag naiposition mo na itong tubo, hilahin mo itong alternator para mag-adjust yung pump belt at humigpit siya. Pero sa tamang higpit lang, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. Tsaka mga yun higpitan itong nut ng alternator gamit yung box wrench mo na number 12. Para hindi na magbago yung pagkaka-adjust mo dito sa fan belt mo ng alternator. Ayan mga boss, ilapit ko para makita nyo na yung pagkaka-adjust ko okay siya. Ayan, dapat nadidiin nyo ng kaunti itong fan belt ng alternator nyo. Ibig sabihin nyo, hindi siya masyadong mahigpit. Tapos yung hinigpitan ko naman na nut dito sa alternator, ipakita ko lang sa inyo. Ayan yung tinuro ng daliri ko mga boss, nahigpitan ko na ng maayos yan. Dahil sa okay na ako dyan, isunod ko naman sa ilalagay itong power steering belt niya. Lulusot nyo yan dito sa fan blade niya mga boss. Tapos ipapatong nyo na itong belt dito sa dapat paglagyan nitong power steering belt mo dito sa mga pulley. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat nitong power steering belt nyo dito sa mga pulley. Dapat yung iping niyan lapat na lapat. Tsaka nyo ngayon gamitan ng flat screw at itulak nyo itong power steering pump nyo para mag-adjust siya. Sa pag-adjust naman itong power steering belt, importante na meron niyang clearance mga boss, wag naman sobra-sobra sa higpit. Tapos gamit ka ng open wrench na number 14, kung nakikita nyo, ipinafinal ko na yung higpit dito sa bolt ng power steering pump. Bali 3 bolt yung niluwagan nyo dyan, kaya 3 bolt din yung hihigpitan nyo. Ayan mga boss, nahigpitan ko na itong 1 bolt at kung makikita nyo, ayan, meron siyang play, diba? Itong belt nung diniin-diin ko. Dahil okay na yung pagkaka-adjust ko, dito sa likuran ng power steering pump, nandyan yung 2 bolt na hihigpitan nyo. Ayan mga boss, nahigpitan ko na rin. Tapos dito naman sa harapan, meron pa rin, ayan nyo, ayan yung 3 bolt na hihigpitan ko. Ayan, pag mahigpit na siya mga boss, okay na yan. Dahil nga sa isusunod ko naman sa ilalagay dyan, itong aircon belt niya. Dito naman sa paglagay ng aircon belt mga boss, hindi nyo na ilulusot yan dito sa fan blade niya. Basta diretso kabit nyo na yan. Importante na mailapat nyo lang yan ng maayos dito sa mga pulley niya. Tapos gamit ka na ngayon ng combination wrench mo na number 12 para may adjust mo na itong aircon belt adjuster mo. Gaya ng dati mga boss, wag naman masyadong mahigpit yung pagkaka-adjust nyo. Hanggat maaari, meron siyang clearance or merong play itong belt ng aircon mo. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa adjuster ng aircon belt mo, o pwede mo na ngayon higpitan yung nut dito sa likuran ng pulley. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung kinakapa ko, number 12 yung nut na yan. Importante na maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss. Para sa bandang huli, wala kang problema. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kailangan maayos yung pagkakagawa mo para walang problema. At dahil sa okay na yung pagkakabit ko ng mga belt, ilagay ko na itong timing belt cover niya. Medyo i-pass forward ko na ito mga boss dahil nga sa medyo mahaba pa itong video. Basta siguraduhin nyo lang pag nailagay nyo yung mga bolt dito sa timing belt cover, siguraduhin yung nahigpitan nyo ng maayos yung mga bolt. Tandaan nyo mga boss, gagamit tayo ng kaunting common sense. Dahil itong video ay edited. Kasi taong namumuntos lang, hindi niya alam ibig sabihin ng salitang edited. Halimbawa, meron lang akong tornilyo na nalagpasan. Ipupuntos niya na yun. Ganun siya kahina. Balik na ako sa trabaho mga boss. Bago ko paandarin itong sasakyan ni customer, meron pa akong isang napansin dito. Kung napanood nyo yung part 1, hard starting itong makina ni customer. Tapos palyado pa at masyadong malakas yung minor.
Sabi niya sa akin, bago lang daw itong fuel pump filter assembly niya. Sa nakita ko mga boss, bago naman talaga. Kaya lang, duda ako mga boss dahil nga sa yung starting nitong sasakyan hindi maganda. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako katulad ng iba na kapag gumawa, porket bago itong fuel pump assembly, tatalon na agad, pupunta agad dito sa injector, injection pump, kung ano-ano nang ituturo. Tapos, wala din. Alam ko naman na marami na sa inyong naka-experience ng ganung hatol at ayaw kong mangyari sa akin yun. Ang pag-check up na gagawin ko, para lang naman hindi mapagastos si customer. Sa pagtanggal naman itong fuel pump assembly, meron akong tinanggal dyan na 2 bolt na number 12. Tapos dito sa fuel hose, meron siyang clamp. Luwagan mo lang yun para mabunot mo itong 2 fuel hose dito sa upper pump niya. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, pakiabangan sa part 3 para malaman nyo na dito nga nanggaling sa fuel filter yung pagpalya ng makina. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!